sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa'yo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kasama nating nagsisimbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mong maitaguyod ang salibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagkasamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang pag-iisip, upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihin sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. Ang maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paparito upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha,
lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paparito sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ng lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ng 12, palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. At sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sino mang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao, sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy umanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng hating gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan niyo ito. Kung sabihin ninuman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. At sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayong natanggap na nyo yon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo kung papaanong pinaghugpong ni San Marcos ang 2 instances na kung saan nagalit si Kristo. Una, sa puno ng igos
na puro dahon at walang bunga. By the way, may nabasa ako na ang puno ng igos nauna daw ang bunga kaysa dahon. Kaya sa puntong ito, nag-expect si Jesus ng bunga dahil marami ng dahon pero wala siyang nakikita. Nagalit siya. Ikalawa ay ang pagkagalit ni Kristo sa mga taong nakita niya sa templo. Pero isa lamang po ang punto ng magkahugbong na instances na ito. Ang pagkagalit ni Kristo sa pagbabalat kayo ng tao. Puro po kasi sila ritual, puro po kasi sila dasal, nang hindi naman ito nagbubunga ng mga mabubuting bagay sa kanilang buhay. Sa makatwid, para lang din silang puno ng igos na madahon nga, akala mo may bunga pero wala pala. Kaya yun ang kinagagalit ni Kristo. Ang pagiging mabongga lang pero hindi mabunga ng mga tao. Ang pagiging masalita lang pero kulang sa gawa ng mga tao. Ang pagiging mapanlabas lamang na kabutihan ng tao. Parang yung nangumpisal sa akin, minsan, galit na galit daw siya sa mga senador. Sa mga ibang senador daw na obvious namang sinungaling at walang palabra de honor. Sabi ko naman sa kanya, okay lang yun. Ako nga, nagagalit din eh. I mean, basta wag tayong mag-iisip at magsasalita ng hindi maganda. Okay lang yung magalit kasi hindi naman masamang magalit. Ang masama ay nakakakita ka ng mali pero hindi ka nagagalit. Ang masama ay alam mong nagsisinungaling. Alam mong obvious naman na ang interes ay hindi para sa bayan, hindi para sa kapwa, kundi para sa sarili lamang. And then ginagamit pa ang Diyos sa kanilang kasinungalingan, sa kanilang kaplastika. Talagang magagalit ka at dapat ka lang magalit. Sapagkat kung hindi, baka ikaw ang may problema. Kaya sana, magalit din po tayo kapag meron tayong pangit na nakikita. Kapag meron tayong kasalanang nakikita, manghusga rin tayo, hindi ng kapwa natin, kundi ng kasalanang ginagawa nila. Okay lang na magalit, basta hindi self-centered, basta hindi defensive, basta hindi vindictive. At tulad ni Kristo, ang kanyang paggagalit sa mga pagbabalat kayo ay dahil nga iniisip pa rin niya ang kabutihan ng mga ito. Kaya siya nagagalit sa mga taong plastic, sa mga taong mayabang, sa mga taong ang kabutihan ay hanggang panlabas lamang dahil mahal pa rin naman niya ang mga yan. Gusto pa rin niyang iligtas ang mga yan. O di ba't kahapon po ay pinagnilayan natin na ayos lang ang magkaroon ng kahinaan. Normal lang yan. Dapat nating tanggapin yan. Sapagat we are not perfect, you are human. Sabi nga po natin, ang pag-embrace natin ng ating kahinaan, ang siyang pwede pang maging daan ng ating kadakilaan. Kaya masasabi rin natin na hindi ikinagagalit ng Diyos ang kahinaan na yan dahil siya naman ang may likha sa atin. At dahil nga po sa tulong niya, ang kahinaan natin ay po pwedeng maging parte ng kadakilaan natin basta magiging honest lamang tayo sa Kanya at patutulong lamang tayo sa Kanya. Yan po ang dahilan kung bakit sa Biblia, mapapansin po ninyo, napakapasensyoso ni Kristo. Halimbawa, sa mga nagdududa sa Kanya tulad ni Santo Tomas. Halimbawa, sa mga mapupusok tulad ng mga anak ni Zebedeo o mga anak ng kulog. Sa mga nagtatuwa sa Kanya, katulad ni Pedro. Sa mga umiiwas sa Kanya, tulad ni Jonas, tulad ng babaeng Samaritana, at sa mga makasalanan in general na ina-acknowledge ang kasalanan nila. Mapagpasensya siya. Tinutulungan pa nga niya sila na ayusin ang kahinaan nila. Basta't bukas lang. Yung kahinaan, okay yan. Kasi po pwedeng maging daan ng pagbabago yan. Through humility, but not hypocrisy. Because with hypocrisy comes pride. At ang mayabang na tao, mahirap magbago. Yun ang ayaw ni Kristo. Yun ang ikingagalit ni Kristo. Kaya naman on the other hand, mapapansin din po ninyo na galit na galit si Kristo sa mga eskriba at pariseo, sa mga matatanda ng bayan. Tulad kayo sa ating narinig na ebanghelyo. Nasasabihan pa niya sila na mga lahi kayo ng ulupong, mga mapagbalat kayo, mga bulag na taga-akay kayo, para kayong mga nicho. Ha? Galit na galit si Kristo. But again, hindi pa rin yun para sa Kanya. Hindi yun dahil may pride siya. Hindi yun dahil na-offend siya na hindi siya sinusunod, na parang may nababawas kadakilaan. No! Walang ganon. Sa disposisyon ng Panginoon. Nagagalit siya again dahil yung mga taong mapagbalat kayo ay mahal pa rin niya. Nagagalit siya at pinagsasalitaan niya sila dahil gusto niyang basagin ang yabang nila para mabago pa sila. Yan po ang dahilan kung bakit on the other hand, mapapansin po ninyo, galit na galit si Kristo. Para bang high blood lagi siya sa mga skriba at pariseo, sa mga matatanda ng bayan, yung mga mayabang, yung mga ipokrito, na dahil marami silang ginagawang kabutihan ay okay na para sa kanila, yung mga tinatago nilang kabuktutan. Ayaw na ayaw ni Kristo yan. Kasi hanggat mayabang ang mga yan, hindi makapagbabago yan.
Therefore, tingnan po ninyo kung pagsalitaan ni Kristo, mga lahi kayo na ulpong, mga bulag na taga-akay, para kayong mga nitsyo. Again, galit siya. Yes, pero makatwiran yung galit niya. Righteous anger. Hindi yun para sa kanya, kundi para sa mapagbalat kayo na gusto niyang basagin ng yabang upang ito'y kanyang mabago. Natatandaan niyo naman po siguro yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 15:7 na sinasabi niyang nagkakaroon ng higit na kagalakan sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi tumatalikod sa kanyang mga kasalanan kaysa sa 99 na matuwid ay hindi na kinakailangan pang magsisi. Baka akalain nyo yung 99 na yon, ay talagang hindi na kinakailangan pang magsisi dahil sila'y perfect na. No! Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Walang perfect na, lahat kailangan magsisi. Kaya lang, yung 99 na yun, patama niya yun sa mga scribet pariseyo, sa mga matatanda ng bayan, na kausap niya nang ito'y sabihin niya. Dahil pinupulaan nila ang pakikisama niya sa mga makasalanan na bukas sa kanya, na inaakay niya sa pagbabago. Kaya sinabi niya ito. Hence ang sinasabi niya dito, mas natutuwa ang Panginoon sa isang makasalanang bukas sa pagbabago tulad ng mga makasalanang kasama ko at hindi sa inyo, kayong mga 99 na hindi nakakaramdam na kailangan kayong magbago dahil sa kayabangan ninyo. Yun yung punto at konteksto ng Ebanghelyo. So precisely, hindi natutuwa si Kristo sa mga scribe at sa mga parisay, sa mga matatanda ng bayan na hindi nakararamdam ng pangailangang magbago. Tandaan po natin na ang Diyos ang pinakadakila nating manggagamot at hindi natin siya mararanasan sa ating buhay kung hindi natin aaminin tayo kailangan niyang gamutin dahil sa kasalanan natin. Huwag tayong humiling ng kagalingan sa katawan lang. Okay yan, pero huwag natin kakalimutan, kailangan ng kagalingan ng ating puso at kalooban dahil tayo makasalanan. At huwag natin kakalimutan na ang Diyos ang tagapagligtas natin. Paano nating mararanasan ang Diyos bilang Savior natin kung sa tingin natin hindi niya kinakailangang i-save tayo from our sins? Mas mararamdaman natin na pagmamahal ng Diyos. At mas mababago tayo ng Diyos kung magiging totoo tayo sa pag-amin natin ng mga kasalanan natin. Kaya po i-check natin, pagnilayan po natin ang mga imperfections natin. Ito pa nga po ba ay kahinaan pa rin maituturing o baka ihabang na? Pakaisipin po natin sapagkat ang kahinaan ay bukas pa sa grasya samantalang ang kayabangan ay hindi na. Ang kahinaan na inaamin ay handa pang magbago samantalang ang kayabangan ay hindi na dahil matigas na. Kumbinsido na siya na okay siya. At sapagkat ang kahinaan ay nakakakuha ng awa ng Diyos. Samantalang ang kayabangan, kuhang-kuha ang galit ng Diyos. Magalit na po sa atin ng lahat, wag lang ang Diyos. Matakot po tayo sa galit niya. Sapagkat maaari ang galit niya hindi pa rin para sa kanya kundi para pa rin sa atin kung nayayabangan na siya sa atin dahil gusto pa rin niya tayo baguhin. Sabihin na rin po nating matakot na rin tayo dahil ang pagkagalit ng Diyos sa atin ay nangangahulugan ng iyabang na natin ng hindi natin pagiging bukas sa awa ng Panginoon na inaalok sa atin. Yun ang mas dapat na katakutan natin. Na dahil sa kayabangan natin ay maging sarado na tayo, maging matigas na tayo sa awa ng Diyos sa atin na makapagpapabago pa sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang sapagkat ang kahinaan ay normal sapagkat lahat tayo meron yan. Pero yung kayabangan, hindi normal yan at dapat nating iwasan yan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Alam kong Diyos. diringgin ng Diyos ang samo ko, Kung sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y
magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringin ng Diyos ang samo ko. Tiringin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, inaamin ko ang aking mga kahinaan. Ang kapalsuhan ng ugali ko, ang mga pangit sa pagkatao ko, ang hinanakit na kinikimkim ko, ang inggit na kung minsan ay meron ako, ang pagkukumpara ko sa iba, ang kahinaan minsan ng pananampalataya ko, ang pagiging entitled ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na makita ang lahat ng ito at ang sa gayon sa tulong mo, mapanibago mo po ako sapagkat ayaw kong dumating ang pagkakataon na husgahan mo ako. Dahil sa kayabangan ko. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Ang nagpapakababa ay tataas niya. Ang nagpapakababa dahil sa kahinaan, dahil sa mga inaamin niyang kasalanan, itataas ng Panginoon niya, babaguhin ng Panginoon niya. Pero ang mga nagpapakataas, mga mayabang, di namin ang kasalanan, dahil may mga ginagawang kabutihan, ibababa ng Panginoon yan. Palang araw ay marirealize nila na hindi sila mabuti talaga. At yun ay dahil sa naging mayabang sila. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihahandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ng bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nilayon na aming Papa, at sa aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sa libuling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang iyumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. O Diyos ko, ang buhay ko ay daan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Marami pong salamat sa tiwala ninyo at lagi po naming dasal, ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyong kabutihan. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts, as once they fell at last again.